Na-scam ka opo. ba? Yun yung isa sa bumubuhay sa amin. Unti-unti siyang nawala, kailangan siyang ibenta. Parang when it comes to money, nag-iiba talaga po ang ugali ng tao. Hi, I'm Helen, a governor by duty, a doctor by profession, and a mother by heart. Welcome to the Helen Speaks, where stories come to life and wisdom is shared straight from the heart. Let's talk about life, love, and leadership with our special guest, Ms. Ana Magkawas. Hello po, Doc. Hi, welcome to Helen Speaks, and thank you for granting our request. And it's my honor po, Doc, to be here also. Hello po sa ating mga kababayan, Quezonians. This show is about life, no? Love and leadership. Sino ba si Ana Magkawas? Ano ba ang pinanggalingan niya? Taga saan ka? At paano ka nakarating to where you are now? Si Ana Magkawas is isang batang nangarap lang din po noon. Actually, hindi po kami mayaman. Yung nanay ko po ay isang government employee and then yung father ko ay jeepney driver. And then, tubong Quezon po ako. 5 kami magkakapatid. Nung bata ako, actually, laki ako sa Maynila. Doon po ako kasama ng mga magulang ko. Pero habang lumalaki, humihirap yung buhay namin. Until na dito na po ako sa Quezon. Nag-aral tuloy-tuloy hanggang college. Anong natapos mo doon sa SLSU? Electronics and Communications Engineering. So, malayong-malayo sa kung asan po yung tinahak ko ngayon na mundo. Na mundo, no? So, ang first job mo ba talagang you build your own business or na-employ ka to other company or office? Nung time po na nag-aaral pa lang talaga ako, nasa sideline ko na po yung pagbebenta-benta. Talaga? So, anong binibenta mo? Mga racket-racket dati. So, syempre, mga direct selling, Avon, Boardwalk, Natasha. So, lahat po ng mga direct selling na nabenta ko na po yan dati. And ano yan, working student working ka, nag-aaral at the same time. Yes, kasi kailangan po Kailangan dahil, yun nga, medyo kapos po kami noon. So, kailangan ko rin tulungan yung sarili ko para mapagtapos din po yung sarili ko sa pag-aaral. Then, dun sa boarding house ko po, naglagay ako ng maliit na sari-sari store. Wow. So, yung mga boardmates ko, yung iba, sa akin na sila bumibili kapag meron akong paninda doon. So, mukhang inherent sa'yo yung pagiging business-minded. Parang ganun po. Sino in the family or who inspire you na maging ganyan ka? Kasi ako, for example, ano din ako literal na magtitinda ako no, sa palengke, dito sa Lucena City. So, at a very young age, I started selling na mga mangga, gulay, ganyan, no? Pero, nakita ko to as a means of survival sa lolo ko, sa ate ko. So, yun yung naging means namin to survive and to support the education. Ikaw, meron ka bang nakita in the family? Lumaki po kasi ako na meron kaming maliit na bulaluhan sa Boni. Sa Okay. Mandaluyong. So, meron. At nasaksihan ko din po kung paano nawala sa amin yon. Kumbaga, yun yung isa sa kabuhayan na yun yung isa sa bumubuhay sa amin, sa aming pamilya, until sa unti-unti siyang nawala, kailangan siyang ibenta, kailangan siyang, kasi wala parang talagang naubos po ang inayat ang tatay So, despite na doon sa nakita mo yung experience ng family na, okay, meron kayong maliit na tindahan o restaurant o karinderya, pero nawala, hindi siya parang naging deterrent sa'yo na, ay, ayokong pumunta dyan kasi baka ganun din, no? Nawala, yung fear, hindi. Hindi naman po. Actually, parang hindi ko rin po alam kung paano na-develop sa akin. Ang naalala ko nung bata ako, nung nasa Quezon na po ako noon, ang parents ko, umuwi lang sila once a month or
every 3 months, ganon. Kasi kailangan nila magtrabaho sa Maynila. Tapos kami naman magkakapatid nasa Quezon, nandito sa Quezon, kasama ng lola ko, tsaka ng mga tiyohin at tiyahin ko po. Tapos bibigyan nila kami ng allowance pag umuwi, pero yung allowance na yon kulang. Kulang siya. Naalala ko noon, elementary pa lang din ako noon. Tapos ang ginagawa ko naman, dahil alam ko nga kulang, kapag may time kasi na nagbabanding yung mga magpipinsan, nanonood ng SEDI, Princess Sarah. Ako, ang ginagawa ko po, pag nag-ipon-ipon na sila, pupunta ako sa tindahan. Bibili ako ng mga candy po na tig-2. Tapos, ibebenta ko sa mga pinsan ko. So, mukhang resourceful ka. Yun. No? So, parang doon po, nagsimula, bata pa lang ako, na kaya kong kumita ng pera on my own. Which I think yun ang naging strong foundation mo kung bakit napunta ka dito and to where you are now, no? Establishing that business. Yes, hanggang nadala ko po yun nung high school ako at nung college ako. At even nung nagtatrabaho na po ako, may sideline palagi na nagbebenta ako. So, how's your life back in Quezon? Simpleng buhay lang po kasi talaga yung meron kami dati. Pinagbuti ko yung pag-aaral ko kasi nakita ko din yung hirap ng mga magulang ko. And then, nakita ko din yung kuya ko, struggle din siya na makapagtapos ng koleyo. So parang syempre ako, naisip ko, hindi pwede. Hindi ako pwedeng pumigil. Kailangan makatapos ako ng pag-aaral ko para eventually, ma-help ko din yung pamilya. So hearing that, I think, mabuti kang anak. No? A very responsible child, no? Na natuto ka doon sa experiences kung bakit. I think yung tinitingnan yung parents, yung paghihirap ng parents, to be a good child, 'di ba? Yun yung inspiration natin. O mag-aaral ako mabuti kasi nakikita ko yung struggle po nila time na ginagapang nila kaming 5 magkakapatid. So you put value doon sa pinagdaanan ng parents mo. 2009, nung graduate po ako sa SLSU. Late pa po ako ng 1 year noon. Kasi nga po, I have to transfer from private school to a state university. Because yung tuition, hindi na po namin kayang bayaran. Let's talk about your business naman. So, paano ka napunta muna sa pagbibenta ng mga branded bags and shoes? Paano ka napunta Dati po kasi mga binibenta ko, yung pong mga nasa Divisoria. Really? Namimili po ako sa Divisoria talaga. Actually, dito po like sa... RTWs? Opo, mga RTW. Tsaka po yung mga bag din po. Kasi nagkaroon din po ako ng pwesto sa palengke namin sa Chaong. So may time nandun din po, iba-iba po yung tinitinda ko May mga laruan, school supplies. Tapos yung iba doon, dito ko binibili sa Lucena. Kasi ang hirap pong bumiyahe papunta ng Divisoria. Kailangan ko pa pong mag-rent ng jeep para hindi po sayang, para sulit. So ginagawa ko po, nung medrep ako, dito po kasi isa sa mga assigned area ko ang Quezon. So ang Lucena, madalas andito po ako. Kino-cover ko yung mga ospital dito. Tapos kapag po wala pa yung doktor, kapag maghihintay pa ako ng ilang oras, pumupunta muna ako dito sa merong tindahan dito ng mga wholesale na mura na para ka na rin nakabili sa Divisoria. So pupunta muna ako doon, namimili ako, tapos mga ilang bag po yun. Ihahabilin ko muna. Tapos babalik ako ospital, papapirma muna ako sa doktor. Pagkatapos, babalik ulit ako doon sa tindahan. Tapos yun na, uuwi na ako ng bahay, papuntang Chaong. Yun na yung mga paninda ko. Grabe ang ana magkawas, no? Tapos ang maganda pa po nun, naalala ko lang po, pag medrep ka, karamihan po sa kanila may mga kotse. Pero ako nung time po na yon, wala pa po kasi bago pa lang ako. Depende sa sales yata, no? Depende rin po sa company na pinasukan. So, ang ginagawa ko po, syempre pag may naka-close na ako na medrep, nakikiusap ako, sakay mo naman ako. Nakikisabay ako hanggang Candelaria kasi hanggang doon lang siya. Tapos doon ako lilipat ng bus papunta sa amin. Nakakatipid ako. Grabe, nakaka-inspire. Pero ang dami nating common na pinagdaanan na. Kasi when you talk about Divisoria, naalala ko, ganyan din ako. So, pagka may mga kausap ako, dati nga
bebenta ako ng damit pag Pasko. Bibili ka before Yes. mag-open. So, nagganyan din ako. Nagbenta rin ako ng cold cuts. Nagbenta ako ng Kojic soap, papaya Ako soap. din! So, actually, after naming ikinasal ng husband ko, sabi ko, B, pahiram muna nung sabog. Sabog. Okay. Ayan. O, Pahiram muna. nakamagkano ba kayo Humiram nun? muna. Humiram muna po ako ng 15,000. Tapos, pinampuhunan ko, namili ako ng, may uso nun sa online din na mga nabibili na mga overruns, na mga branded na bag. Yeah. Doon ko po sinimulan. Tapos, until lumaki po yun, online. okay, You sa started online. sa online. Sa online po siya. Until lumaki siya, nagkaroon ako ng mga clients talaga. Tapos biglang nagulat ako, may nagpapahanap sa akin ng Louis Vuitton na bag na second hand. Okay. Tapos ang budget daw 25,000. Sabi ko, ha? May bibili ba ng ganito kamahal na bag? Yes, That time po, hindi pa po ako nakakahawak ng totoong LV. Hindi ko kilala yung mga branded bag na yan. So, paano ka nakahanap? So, nag-research po muna ako tungkol doon. Kasi nga, syempre, ayokong mapahiya. Tapos, medyo somehow, naging challenge po siya para sa akin, di ba, na ako yung parang pinagtanungan, di ba, sa akin sila naghanap. So, talagang nag-research po ako. Dati, uso pa po yung mga Japan pre-love. Yun, yung mga second hand galing Japan. Ang daming mga sellers noon online. Tapos nakipag-meet up po ako. Kasi syempre takot din ako na baka mamaya ma-scam ako, mapeke ako. So, nag-take din po talaga ako ng risk na magtiwala doon sa nakita ko na seller. Tapos nag-meet up kami. Nung nakita ko, nabili ko siya 20,000. O di nabenta ko ng 25, may 5K ako. Very good. Agad. Tapos naisip ko, sabi ko, ang galing naman kasi kung dito sa mga binibenta ko na to na yung mga unang binibenta ko, kailangan ko pang bumenta ng mga benteng bag bago ko kitain yung 5,000. Yes. Eh dito, isang bag lang, may 5,000 na ako. So doon parang naisip ko, bakit hindi kaya ako unti-unti mag-level up or mag-switch to high-end or luxury brands. Pinost ko po yun na nakasold ako ng ganon. Tapos yun, parang nagkaroon na po yung iba na mga naka-follow sa akin na nagkaroon sila ng interest din. Dati kasi, di ba, hindi pa po common sa ating mga Pilipino na nakabag ka ng Louis Vuitton, naka-Hermes kasi, ka. of course, noon, ngayon na lang naman po yan Oo. Kailangan pag meron ka noon, mayaman ka parang talaga. ganun po no? Opo. So, from reselling mga branded bags, puntahan naman natin ngayon yung Lux and Beauty and Wellness products natin. So, from there, paano ka nag-shift naman dito sa produkto Yan na to? naman po, nung pandemic, yung mga bags, syempre po, sarado ang mall. Yes. 'Di ba? May pwesto po kami sa mall, and then may mga tao din po ako. So sabi ko, paano rin sila? Wala silang income. So, ang ginawa ko po, yung mga bags, dinala namin sa bahay. Hinakot namin. Sa bahay kami ngayon, nag-live. Okay. So, ang daming nanonood, nakakatuwa. Talagang yung iba, kahit hindi naman sila bumibili, nanonood lang sila, nag-enjoy sila sa nakikita nila. Tapos, eventually, that time po kasi, boom na boom talaga ang skincare. Tapos, yung mga tao po na nanonood, sila po yung nagsabi na, Miss Ana, labas ka naman din ng sarili mong brand. Meron pong mga nag-o-offer na nga po that time pero sabi ko, ay sis, parang hindi ako para dyan. Parang hindi ko forte yan. Okay. So, ilang beses na rin po ako nag-decline sa mga nag-offer sa akin before na maglabas ng brand. Until such time na yung mga tao na mismo po yung nagsabi sa akin. What's the first product na The first brand product mo po is talaga? Lux Skin Wipes, antibacterial wipes. Kasi pandemic. Yeah. Yes. Kasi yun yung demand during that time, no? Lahat kailangan malinis. Yeah, malinis. So, pwede na rin siya as parang sanitizer mo kasi nga yun, malambot din siya sa balat. So, dun po nag-start. Actually, mahirap kasi it's 99 pesos. Parang dun sa iba na mamahalan sila. Sa tingin ko po, naging maganda yung pagtanggap din ng mga tao kasi nagtuloy-tuloy siya From wipes, naglabas kami ng lotion, sabon, until nabuo naman din po si Lux Slim. Si Lux Slim so, po Lux yung Slim drinks. nagsimula when? 6 months after nung skincare. But that's mabilis, Yes, ha? opo. Para sa isang bagong business, malakas ang loob mo. Medyo risk taker po kasi talaga ako.
Siguro po kasi dahil isa din yun sa goal ko na gusto kong ilabas din talaga because ako mismo, kailangan ko yun. Kailangan ko yung produkto rin na yun for myself. So during the testing, during the product development, ako po talaga muna yung umiinom, nagtatry sa sarili ko to see the effect also. Pero yung product, ikaw ang nagsasabi na like for example, gusto ko ng sabon. As in personal talaga yung product siya. Mo, no? Ikaw mismo yung unang gumagamit, no? So that sa pagbenta mo, yung testimony coming straight from you. Yes, kaya po nakakailang samples kami, nakakailang batch, ilang ulit kami until ma-timingan na namin or parang yung ma-feel ko na ay, ito na yon. Ito na yon, yung lasa, yung effect, the ingredients, okay. Yeah. So, how many products do you have right now? Medyo marami-rami na rin po. Nasa 40 SKUs na rin po kami. Wow, ang dami, no? Pero ano ang mga natutunan mo? Siguro po sa akin, talagang kailangan yung consistent ka na hindi ka dapat lulubog lilitaw eh. Kailangan once na you introduce a product, ipakita mo sa kanila talaga na ginagamit mo. Hindi naman po lahat ng nilalabas ay kumbaga nagbo-boom or tinatangkilik or yung parang hindi lahat na naiisip mo ay okay pala. So may mga ganun din kaming product na hindi totally siya nag-boom. Pero until today, nilalaban ko pa rin. Kasi naniniwala ako dun sa produkto eh. Ang ganda niya talaga eh. Siguro lang may kailangang ayusin na maybe sa packaging or maybe price point. So, yun po, until today, hindi ko siya sinusukuan. Sinasabi ko na one day, makikita rin ng mga tao yung talagang ganda mo. Ma-appreciate ka rin nila. Galing, no? Kasi yung isa na nakita natin, yung mga maliliit na business, no? Which is a common trait, I think, ng Filipino. Pag nag-try siya ng isang beses and then nag-fail, ayaw na, no? Sumuko na. Yeah, and yan yung nakikita ko din sa ground, eh. Pagka merong mga maliliit lang na mga pangkabuhayan, and ending nawawala na. Yung puhunan na binigay mo, nawala na. Tapos, nawala na rin ng trust doon sa business na kanyang ginagawa. Pero si Ana Magkawas, hindi sumusuko. And now, you have your own manufacturing facility. Yes. No? And this is new? Yes. Bago to, bago no? lang po. Another big step. So, amazing. Kasi 3 years and you have the manufacturing facility. What made you, again, decide or risk na makapag-establish? Samantalang pwede naman, ay, magpapatolman na lang ako, mas wala akong problema sa R&D or wala akong problema sa tao na susweldohan. Siguro po yung isa sa naging inspiration ko is dahil gusto ko rin na makakreate lang iba pang mga business owners din po. Kasi, it can help. Yeah, yun po yung isang parang goal din po ng manufacturing plant namin. And create more jobs, yes. No? Job opportunities. So you're in beauty and wellness product right now. Yung Quezon, since you're from Quezon, how do you think you'll be able to help promote Quezon with what you're doing right now? Actually, ako, palagi ko sinasabi po yan, Doc, na I'm proud to be a Quezonian. Thank you, ha? Palagi ko po sinasabi. Alam na mga nakasubaybay din po sa akin yan, na taga Quezon po ako. Mostly din po ng mga staff namin ay galing Quezon. Okay. Kasi sila din po, syempre, kung mayroon man akong gustong tulungan, syempre, unang-una na dyan, yung kababayan po natin. Thank you. Diba po? Sila yung unang binigyan namin ng trabaho, nung nangangailangan kami ng mga makakatulong. And siguro po, when it comes to promotion ng Quezon, kasi yan, yung mga places din po dito sa atin, kapag nagti-team building po kami, madalas po dito sa Quezon. Yan. So yung mga beach po dyan sa atin sa Sariaya, ang Escudero, ayan. So, also, yung punto ko kasi parang halata mo. Hindi na po nawala sa akin talaga yung punto na Quezon. Na Quezon eh. You're married, right? Yes. No?
And how many children? 3. Ilan na ang anak? 3. 3 na po. 11 years na kaming married. Oh, 11 years. So, buhay may asawa. Ano naman ang naging role sa'yo ni B, no? Para marating mo itong estado na to. Kasi I think yun yung isa sa Factor. Kailangan po yan. Anong naging support role ni B? system. Oo. So, siya po yung nasa likod ko. Siya yung sandalan ko. Yeah. So, pag... Decision making. Decision making, pares po kami. Kasi kinukonsulta ko din po sa kanya. Kapag may mga bagay din akong hirap talagang desisyonan, tinatanong ko siya. At saka, parang walang sisihan. Siya po yung wait lang. Oh, very good. Tingnan muna natin, sandali lang. Siya po yun. Kasi ako si sugod eh. So how do you balance your life? 'Di ba? Pag naging successful ka, somehow meron kang naiiwan. Opo. Meron kang medyo nakukulangan ng oras. So how do you balance your time between business and family? So, dati po talaga dumating yung time na lagi akong wala sa bahay. Pag uwi ako gabi na, tulog na yung mga bata. Halos everyday, ganon. So parang I realized, parang mali. Kasi naranasan ko yun po nung bata ako. Where you have working parents. Yes. Yeah. And hindi siya maganda, especially the relationship between, 'di ba, yung anak mo at saka ikaw. Lumalaki sila na hindi ka nila palagi nakikita. So, ayokong lumayo yung loob nila sa akin. Kaya, nung nagkaroon po ng pagkakataon na hanggat maaari, yung meetings, pwedeng i-squeeze na ng isang araw, dire-diretso, para meron ulit akong day naman po na nasa bahay lang ako. Nakakapaghatid ka ba sa school? Hindi So po. you have 11 years old eh. Yes. Hindi ako nakakapaghatid sa school, pero nakaka-attend po ako ng mga school activities nila. Yeah, Or like kapag required, parent-teacher mga conference. PTA meetings, ganyan. Pag meron silang mga family days sa school, yun naman po talaga, always present kaming mag-asawa. Kasi masakit din sa bata eh. Yeah. Pagka makita nila yung mga classmates nila, kasama nila yung mga parents nila, family nila, tapos siya lang yung wala. So parang hindi ko kayang But hindi it's ko difficult, right? Opo, No? mahirap siya. Pero nagagawa naman po ng paraan. And yung schooling ng mga bata, kapag basta po anything na anything na related sa kanila, sa school, sa pag-check up, always present kaming dalawa. Yun, ginagawan talaga po namin siya ng Ay nakita ko yung pagiging family-oriented mo because even sa product, nag-introduce ka ng for children. For children. May Lux Kids ka din. No? Kasi nakikiinom sila dun sa iniinom ko. Tsaka napansin ko po, dun sa mga buyers namin, ang tanong nila, pwede ba yan sa mga bata? Ganyan. So, sabi ko, syempre, hindi naman po talaga pwede dahil it's an adult drink. So sabi ko, labas na lang tayo ng pambata talaga para meron talagang para sa kanila. Hindi na nakikiagaw. Oh, may bonding moment ka din, no? What about naman your time with B? Ayan naman po, always kasi syempre, di ba, iba yung anak, time mo sa anak, and then time mo sa asawa. Ikaw ba, nagagawa mo pa bang maghanda ng gamit ng asawa mo? Like, you prepare the shoes. Alam mo dati, nung bago pa lang ako, I do the polishing of the shoes of my husband. I prepare the pangtulog, the socks and everything. Tapos I do separate the mga laundry niya. But as time passed by or went by, naging independent siya. Sabihin, he prepared his, pag-aalis kami. And siya nang nagtitiklop ng kanyang lahat ng mga gamit. Nakaka-relate po siya ngayon. Ayan, ganyan. That's why I mentioned about balancing kasi sa success, di ba? Yes. Lagi nilang sinasabi. So how do you balance? For me kasi naman, I don't think I was able to do the balancing, no? So honestly speaking, for me, no? Lalo na nung napunta ako sa politics. So hindi ko na siya na-balance kasi I'm doing the service like 24/7.
And it's always the family who sacrifice. Yes. Pero buti, Oo. naiintindihan po nila. Yeah. And I'm blessed na naintindihan ng kids. But I know, meron din silang mga dinala in their Yes, life, like yes. what you've shared Opo. na experience mo growing up, no? So yun yung isa. So yung relationship with husband kasi, laging iniisip pag may anak ka, syempre unahin ko yung anak ko, no? Kaysa sa asawa. I think guilty yung babae. Ako personally, may nagbago nga sa akin, no? So I've realized, but he's independent na eh. So, Nasanay na. hayaan na lang natin na maging independent siya. Pero pag tinitingnan ko, may nagbago sa akin na hindi ko na nagawa. So, you're in the early stage of marriage kasi, 11 years pa lang kayo. So, how yung time mo kay B naman? Actually po Kasi parang syempre, nagtatrabaho kayo magkasama, Yes, di ba? Dapat opo. magkaiba yon, hindi kasama yon sa binibilang. Sa amin kasi parang baligtad naman po sa Oo. amin, Doc. Siya naman yung more on nag-aalaga sa Sa'yo. akin, sa Oo. amin. Yun, parang, baka may nakalimutan ka pa. Kasi ako, madalas, sanay na siya sa akin eh. Paglabas ko ng bahay, may nakakalimutan pa talaga ako. So siya yung palaging taga-remind. Hindi ko guilty din ako doon, Doc. Hindi ko din po nagagawa yung pinaghahanda siya ng damit niya, ng gamit niya. It's more of baliktad sa aming dalawa. Pero, I'll make sure na, kumbaga, yung oras ko din bilang, syempre, asawa, yung responsibilidad ko rin sa kanya. Nagde-date kami, ng kaming dalawa lang, hindi kasama yung mga bata. Iba yun eh. Iba yung family time, iba din yung time lang naming dalawa. Uso kasi yung scam. Ay, Scam ka ba? Palagi. Anong experience mo? Bumili ng bags. Oh! Madaming bags. Ninang ng anak ko. Really? So, ngayon wala, nagtatago sa Amerika eh. So, parang when it comes to money, nag-iiba talaga po ang ugali ng tao eh. Oo. Parang isa yun na, ang hirap magtiwala sa tao, lalo na kapag alam nilang meron ka. Kasi, kumbaga po parang, di ba, once na meron ka na, nandyan yung parang ang dami-daming lumalapit sa'yo, pero hindi mo alam kung sino yung totoo. So, yung realization nagkakaroon din ng trust issues. Kami pa naman pong mag-asawa, medyo madali kaming magtiwala eh. Kaya, yung isang scam, nasundan. How do you see yourself 10 or 20 years from now? Kasi gusto ko po talaga mas lumawak pa yung reach nung mga produkto namin. Dahil dito sa Pilipinas, and sa ilang parte ng mundo ngayon, marami na rin po nakakagamit. Pero iba yung feeling siguro din na makita mo talaga siya na nasa mga malalaking stores, establishment, malls. So parang isa po yun sa mga goals na tinitingnan namin. And at the same time, yung mga since may manufacturing company kami. So, I wanted to see also in the future na may mga natulungan na rin po siyang kagaya ko dati na nangarap lang din. Na maging successful din po. So, somehow maging instrument ka naman na may maging katulad na ibang tao na Ana Magkawas. Next, Ana Magkawas, no? Dahil nakikita ko nga yung na-curious, nakalimutan natin balikan. Pero, siguro, introduce kita, pero yung pangalan mo talaga at saka brand ay a certain person introduced me and then di ko naman alam na taga Quezon ka. And then nakita ko merong macchiato decaf. Kasi ako, ang iniinom ko talaga macchiato sa coffee shop, in-order ko is decaf, dan fat, may mga ganon. So eto na nakita ko, bilhan nyo nga ako noon kasi it's easy, di ba? When you're traveling, tapos, maiba naman. So, ito yung binili ko. And then, she said pala, na-mention niya na it helps your bowel movement. Yes. Is it true? Totoo po. Yun. So, somehow nakaka-help siya to regulate your bowel movement kung hirap kayo. And pati sa mga ibang mga kababaihan, yung mga menstrual problem problem. So, yun yung tinry ko tong decaf na to. So, see? And Doc, kailangan matikman mo din yung ibang products namin. So, nag-prepare po ako.
Medyo madami-dami lang to, Doc. Thank you. So, ayan po, para sa'yo. Sabi mo kasi, Doc, hirap kang matulog, may Yes. insomnia ka. So, ito yung Colavera na marirecommend ko talaga for you. Every night, 1 bottle lang, Doc, bago ka matulog. Simulan ko na to mamayang gabi. I-try nyo po yan. And meron din ditong other na kasi since medyo po kayo sa caffeine, kasi may insomnia po kayo. So may mga juices din po. Yes. Like melon, avocado, yan. Kasi paborito ko yung avocado. And the avocado is good for cholesterol. Did you know that? Mas lalo kang si sexy, Doc. Yeah, no. Kasi mataas yung cholesterol ko. So I stopped eating pork and beef. And a good cholesterol is maganda. Ilang taon na po kayong hindi kumakain ng pork and beef? 1 year pa lang. Although in 2021, I stopped na talaga. But parang feeling ko so sad ang life ko. Pag wala yun. Oo. And then bumalik ko. And then I decided, sige na nga, itutuloy ko na. And then nakita ko to, although hindi pa ako nagpabili, but nakikita ko doon sa mga vlog mo na pinapakita mo naka-stevia. Yes. So try ko ngayon kasi yung avocado is one of my favorite fruit, no, yung avocado. And that's good for rich in good cholesterol. Nice. Kung hindi nila alam. Okay, yung avocado. Okay? Meron tayong natutunan kay Doc. Yeah, that's why pag kumakain ako ng Clubhouse, yung ino-order ko, it's salmon and avocado. Yeah. Ayan. And then, tama, avocado talaga. And papatry ko kay Dad, sa asawa ko. Yes. For sure magugustuhan Kasi niya rin mahilig siya sa juice, di ba? So, avocado din. Yay! Yes. At saka ang pinakapampaganda, Sunscreen is a must dahil si Doc ay active. Palaging nasa labas, palagi sa mga outreach program. May melasma pati ako. Melasma. Yeah. So, ayan, sa Ekran, super makaka-help po yan. So, try ako ng mga, ng mga sunscreen, no? So, ito SPF 30, tapos hindi siya oily, hindi no? siya greasy. Yeah, I'll try this tomorrow. Yeah, matte finish. Tama-tama, pupunta na po ako sa Real Infanta Nakar. Ay, ang layo. Tabing dagat, bukas. Malalaman niyo pag ginamit ko. Iba-vlog eh. Thank you, Doc. To prevent, muna kasi Ayan. yung melasma. Oral diba? sunblock. Makaka-help Oral siya sa sunblock. may melasma because it has a stem cell extract din kasi, Doc. So, nakaka-help din siya to repair yung mga damaged skin sa inner layer ng skin natin. Yeah. So, yan, sa ating po mga taga Quezon. Mga Quezonian, mga kalalawigan, at lahat ng mga kaibigan, kapitbahay, lahat na ng K, ito ay livelihood opportunity sa inyo. So, po pwede tayo mag-contact kay Miss Ana para doon sa opportunity and affordable. Yun, I think, one of the most important concern ng ating mga buyers, no, is affordable. And yun, ang dami naming natutunan sa pagkukwentuhan namin at mukhang Mabubudol si Doc. Yeah. Magiging partner kami sa mga Abangan niyo marami po. pang magagandang mangyayari. So, yun. Thank you so much again, Miss Ana. you. Thank you, Ana, for inspiring our Thank you din po, Quezonians. Doc. Kasi you know na bakit ikaw yung aking pinili, and I've realized during this conversation na tama ako. Ay, Ikaw salamat. talaga yung dapat ko na naging guest dito. Salamat Kasi ang po. dami naming similarities. And thank you po, Doc, kasi nagkaroon din ako ng chance na makilala din po kayo. Yeah. Hindi ko po alam eh. Hindi ko po alam na dati pala kayong nagtinda sa palengke. Basta kakaiyak ang story ng buhay ko. Talaga. Ano yan? I think, mas malalim. I think, mas maiiyak ka. Baka ikaw ang umiyak. Yeah. So, kaya that's why, whenever may makikita ako na mga at your age, no, mga bata na naging successful kaagad, natutuwa ako, alam mo yon. Kasi ang dami ko nang na-meet kasi na tao dito. And then ako din, as a governor, ang goal ko, syempre, is sana mas maging hardworking yung mga taga Quezon. Kasi kung naalala nyo, may nakalagay na walang tamad sa Quezon. Walang tamad sa Quezon, totoo. Actually, it's a reverse psychology niya.
yung mga taga-Quezon off the record because it's a common attitude ng taga-Quezon na kontento siya sa buhay niya. So, Kaya nakahiga lang siya. Kasi diba? your parents kasi work in Manila, no? But, ang Quezon talaga, magniniyog, di ba? Opo. So, for many decades, Nasanay sila. nasanay ang taga-Quezon na nagre-rely sa nyog. Ang nyog kasi bumubunga without any effort. Bubunga siya every 45 naghihintay days. lang siya. So, maghihintay ka, ikokopra mo siya, and then, that's a cycle. Ganun lang. So, hindi siya nag-strive more. So, nung naging politician ako, dun lang ako nagkaroon ng realization, anong meaning ng sinasabi. Kasi, dahil nga, pareho tayo na gusto ko tumayo sila sa sarili nilang paa, ayaw natin nang sila pauli-uli na nanghihingi ng tulong kasi hindi dapat ganon. Yes. So, tinuturuan mo sila na nag-i-introduce ako sa kanila, trainings, lahat, nagbibigay ng capital seeds, para lang kung anong maisipan ko na pangkabuhayan nila. Para sila, kaya rin nilang kumita on their own. Para kumita, but it's very difficult. Ang hirap baguhin ng Mindset culture. Ng culture. That's why, yun nga, you have to start doon sa mga bagong generation, like yung mga bata na involved na namin sa mga, kahit nasa college pa lang sila, nag-create ako ng program na may partner sila ng mga MSMEs, mga small micro namin, estudyante na ang course niya ay entrepreneurship or management. Nandun siya ang magbibigay ng technical know-how, like how to do the business plan, ganyan. Tapos yung negosyante naman na maliit, yung experience on the job training, parang ganon. Nakikita nila paano ba magbenta ng ganito. So nakikita. So parang, okay, ang hirap i-target ng mga may edad na, ayaw nilang baguhin ang nakasanayan. Let's start naman dito sa mga bata. Bagong generation para maging creative sila or innovative sila. So, yung mga strategy. Basically, Quezon is mahirap pa rin. So, that's why we want nga to showcase yung mga ganito na ma-inspire. Para ma-inspire sila. Pwede pala. Kaya pala. That's why pag nagsasalita ako, sasabihin ko, hindi na tinatanggap na mahirap ka, kaya hindi ka nakapag-aral. Kasi ako, mahirap lang ako. Yung mga gano'n, labandera nanay ko, but I was able to study, di ba? Tinda sa palengke, katulad mo, kulang ang pantuition. Gawa ng paraan. Nagbenta ka ng kung ano-ano. Me also, I did that, no? Yung magbenta ng papaya soap, naalala ko. Sabi ko kay San Miguel, did you know dati, nagbebenta ako ng Magnolia chicken? And I deliver. Tapos sabi nila, really, ma'am? Yes! Sabi ko, ganun ko, alam niyo lang kung anong pinaggagawa ko para lang nagbenta ako ng lupa, lahat-lahat, real anything estate. Where pwede kang mag-earn ng extra income, diba? Parang Ganun po siguro talaga. Kapag you're about to something na ayaw mong maranasan yung yes, hirap ako. na pinagdadaanan. Actually, ako yan. Yun yung makita mo. Kaya, yun. So, okay, simple lang to ha. Kasi you were born in Quezon, raised and studied in Quezon, no? So, I'm sure alam na alam mo to. Mabilisan, favorite Quezon delicacy? Budin. Sa Tayabas. Paboritong bayan sa Quezon? Siyempre, bayan namin, Chaong. Chaong. Ano naalala mo sa Chaong na popular this time? Is there any? Yung pong I'm not sure po kung hanggang ngayon ginagawa pa rin. Kasi I used to dance kapag fiesta, yung mga Mardi Gras. Yeah, Mardi Gras. Isang popular sa Chaong, sa barangay nyo. Yes po, Ninong. Ninong Ugo, Ninong Ugo, yes. yan. Popular siya sa Manila. Pottery. Yeah, Yes. pottery. Describe Quezon in one word. Home. Yan. What makes Quezon province different from other provinces? Siguro po for me, kasi until today, mapuno pa rin ang Quezon. Yan.
I am proud Quezonian because I'm resilient. and that's it. So as a CEO, ang bata mong CEO ha, ano ang maipapayo mo sa mga nagsisimula pa lamang na negosyo? So sa mga aspiring entrepreneurs, business owners, na gusto rin magsimula ng negosyo, hindi man po dun sa line of business na meron ako, kung ano mang negosyo yan, mahirap talaga sa umpisa. Yeah. At tandaan nyo po na once na nagsimula kayo, wag nyo agad i-expect na magbo-boom ka agad yan. Because hindi natin masasabi po. Pwedeng madapa ka sa una or madapa ka ng ilang beses, pero hanggat naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo, pagkatiwalaan mo yung instinct mo, pagkatiwalaan mo yung puso mo na bumangon ulit, subukan mo na subukan hanggang matsyempuhan mo, dumating yung tamang panahon or yung dumating yung right time para sa'yo. Kasi ako naniniwala po ako sa ganun eh. Kumbaga parang hindi talaga lahat ng ilalabas mo or hindi lahat ng papasukin mo pwedeng magbunga ng maganda. Yeah. So, may mga ilan-ilan dyan talaga na magfe-fail ka, pero ang mahalaga, hindi ka sumuko or hindi ka napanghinaan ng loob. Pwedeng sumubok ka ng iba naman. Pwede naman din po yun, di ba? Pwede. Basta, pakinggan mo lang din po yung sarili ninyo. Kapag kumita kayo, huwag nyo munang gastusin. Yes. Itabi nyo muna, i-save nyo, pambili ulit ng stocks. Kasi ako ganun po, tinipid ko muna po talaga yung sarili ko. Hindi muna kami nagpagawa ng bahay, hindi muna kami bumili ng kung ano-ano. Yung mga nakikita nyo man sa akin na meron kami ngayon, mga extra na po yan. Kumbaga, pagka sa tingin, yes, matuto tayong magtiis sa una. Wag po yung kapag nakakita tayo ng, ay, ang laki ng kinita ko. Yes. Bili tayo dito, parang one day millionaire. Minsan magugulat ka na lang, ha? Ito na lang. Oo. 'Di ba? Kasi ginastos mo na. Ngayon, pag dumating na, naubos na yung stocks mo, wala ka nang pambili kasi ginamit mo yung pera na dapat sana para doon. Yan. So, nagtipid muna, no? Inuna yung negosyo. And then, when stable na and may excess, saka ka lang siguro kahit pa paano, reward yourself. Reward yourself. Siyempre naman po, kailangan din yon para din, di ba, ma-boost din yung ano natin. Mas ganahan din tayo lalo. Pero yun nga, once may sobra na. Yeah. Okay, maraming salamat, Ana, for your Thank time. You so much for gracing this program. Thank you so much for your time. It's really an honor po. Sharing yung mga experiences mo. I'm sure ang dami mai-inspire, no? Thank you so much! Thank you so much po. And ayan, sa mga kababayan po natin, maraming salamat po sa panonood at sana po ay nakakuha kayo or na-inspire po namin kayo sa kwentuhan namin ni Doc. Dahil yung story pa lang din po ni Doc, talagang ako habang nakikinig kanina is anong tawag doon? Na-inspire din po talaga. Lalong na-inspire. Makadagdag ng inspiration. Please follow me at my social media account, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, at Dr. Helen Tan. Yes. And please follow me on my social media accounts too, Ana_Magkawas on Facebook, TikTok, YouTube, and on Spotify.